merienda ng mga natanggap kong gamit mula sa kaibigan ni Hapon. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 10 ng umaga ay nagsimula na akong gumawa ng gawaing bahay. Labhan ko nga muna yung mga basahan namin para mamaya ay sasampay ko na lang. Kenshin ay wala po dahil pumasok sa school. Habang wala siya ay maglilinis muna ako ng bahay namin. Katapos kong may lagay yung mga basahan doon sa washing machine ay pinag-iipon ko naman itong mga basura. Saktong-sakto nga dahil papasama ko na to kay Hapon para siya na yung magtatapon. Sinasabay po to ni Hapon kapag papasok na siya sa trabaho. Nabasura nga po pala namin. Halo-halo po yan para lang sa mga nabubulok. Si Hapon naman ay nag-aasikaso na dahil papasok na siya sa trabaho. Tinanggal ko na nga rin yung punda ng sopa namin para malabhan ko na mamaya. Luman na nga po tong sopa namin mga ante. Hindi pa ako asawa ni Hapon ay meron na to. Konti din po tong mancha. Hindi ko na kayang tanggalin. Ang ginagawa ko po ay nilalabhan ko na lang yung punda para kahit papano ay matanggal yung dumi. Sa bumili ng bago kung pwede pa naman pakinabangan ay gagamitin muna namin. Sa mga oras nga pala na to ay nakabihis na si uncle nyo. Sobrang busy ko mga auntie, hindi ko na siya nagawa ng baon niyang onigiri. Sabi ko nga sa kanya ay hintayin niya ako dahil gagawan ko siya ng baon niya. Kaso nga lang ayaw na po ni uncle nyo dahil wala na siyang oras. Alis po ni Hapon ay tinuloy ko na rin tong ginagawa ko. May mga natanggap kasi akong gamit mula sa kaibigan ng asawa ko kaya liligpit ko muna. Nalagay nga lang to dito sa sahig, hindi ko alam kung saan ko itatago. Naisip ko na lang sa taas ko na lang ng cabinet ilalagay. Magtatatlong linggo ko na nga tong natanggap, ngayon ko lang po naisipang iligpit. Sobrang saya ko po. Dati kasi pangarap ko lang magkaroon ng ganitong gamit. Sabi nga po nung may-ari, isang beses pa lang daw po nila itong ginamit. Sabi ko nga kahit ilang beses pa nilang ginamit to ay okay lang naman sa akin. Yung ibang binigay po as in bagong-bago pa. Na daw po nila to gagamitin. Sayang naman kung itatapon. Pagkatapos kong ilagay sa cabinet yung mga gamit ay nagligpit na ako dito sa mesa. Mamadali na po kasi ako mga auntie kasi nagugutom na po ako. Pagkatapos ko malinisan yung mesa ay nagready na ako ng tanghalian ko. Wala po akong ibang maisip na uulamin kaya etong nato na lang. Gusto ko po tong nato, lalong-lalo na kapag yung flavor niya ay umeboshi. Jumentoksay nga lang kumain ng nato dahil malapot siya. Pero okay lang kasi masarap naman siya mga auntie. May kasama na po yung sauce, ilalagay nyo lang po saka nyo hahaluin. Pag ganito na po siya kalapot, eh pwede na po yan. Hindi rin po kayo maglagay dito ng hilaw na itlog. Kapag kumakain po ako ng nato, hindi na po ako naglalagay ng hilaw na itlog. Katapos nyo pong may lagay sa kanin, eh pwede nyo na po yung kainin. O diba adati si dakon auntie? Minasan itadakimasu. Masarap. Konti na lang. Goto-sama deshita. Dati po, hindi po talaga ako kumakain ng nato. Pero nung tumagal-tagal po, ay nasanay na ako. So, gusto ko ito ni Hapon, kaya na-curious ako dun sa lasa, kaya tinikman ko. Yung lapot ng nato ay parang okra, madulas po. Nung gusto po yan ng mga Japanese dahil masustansya daw sa katawan. Pero po yung kainin ng umaga, tanghali, o kaya naman gabi. Sa kahit anong oras nyo gusto, ay pwedeng-pwede naman. Kaya nyo po mga auntie, masarap po ang nato. Pagkatapos kong isampay yung mga basahan dun sa labas, ay maglalagay naman na ako ng mga panibagong labahin dito sa washing machine. Hintayin ko lang tong matapos para mamaya ay sasampay ko na lang. Alas 3 naman po ng hapon ay sinundo ko na si Kenshin sa school niya. Kaya pa nga umuwi ni Kenshin dahil nagbabasa pa siya ng libro. Tinitignan niya ay puro mga insekto. Nay ating aubingan ay naghilig tikasta. Pagkasundo ko po kay Kenshin ay umuwi na rin po kami kagad. Hindi na lang ay nagamit ko pa tong bike namin. Butas na naman kasing maliit yung gulong. Baka kinabukasan wala na tong hangin. Gagawa lang to nung isang araw tapos ngayon sira na naman. Naimutan ay ante. Pagkawin namin dito sa bahay, si Kenshin naman ay nag-drawing na naman ng mga insekto. Sobrang hilig niya sa insekto, hindi siya natatakot. Tapos po magmerienda ni Kenshin ay pumunta na kami dito sa labas. Bulaklak na naman tong rose namin kaya pinitas ko muna. Linis na nga rin pala ako dito sa harap namin dahil magtatanim ako ng mani. Nunod ko muna yung mga damo saka ko bubungkalin yung lupa. Yan po kasi itong space dito sa harap kaya naisipan kong tamnan. Hindi ko alam kung mabubuhay dito pero sana mabuhay. Marami po kasing bato dito tapos matigas pa yung lupa. Try ko lang naman para malinisan na rin. Pagkatapos ko magbungkal ng lupa ay naglagay naman na ako ng fertilizer kagaya ng tain ng baka. Kasing busy po ako dito, si Kenshin naman ay busy din. Hindi ko na po sasabihin mga auntie, alam nyo na po yan kung ano yung hinahanap niya.
Pagkatapos ko pa maglagay ng fertilizer, ay magtatanim na ako dito ng mani at saka edamame. Kabilaan ko nga po itong itatanim. Purit ko po itong dalawa na to, lalong-lalo na yung edamame. Beans nga po to, yung lasa niya para sa akin parang mani. Lalong sumasarap yung edamame kapag merong asin. Katapos ko may lagay yung mga buto, ay tatabunan ko na ng lupa. Pagkatapos nun, ay didiligan ko na. Kahit nasa bahay lang po ako mga auntie, minsan po araw-araw ay sobrang busy ko. Lalong-lalo na kapag ganitong season, nagtatanim po ako ng gulay. Excited na nga po ako, gusto ko na mag-harvest mga auntie. Habang nagdidilig po ako dito, si Kenshi naman ay kumakanta. Sobrang bilis niyang kumanta ay wala akong naintindihan. Basta ang alam ko lang ay kumakanta siya. Pagkatapos ko magtanim ay niligpit ko na yung mga ginamit ko. Nilinis muna ako dito sa harap namin dahil napakadaming damo. Papangitan po ako dito sa harap namin kasi ang daming damo. Tapos napakahirap ding bunutin. Kunay parikat agitiro uto na yakanyak anti. Gumamit na nga ako ng pantanggal ng damo tapos mamaya ako nalilinisan. Habang nagdadamo ako dito, si Keshi naman ay may tinitignan at may hinihintay. Pagkatapos ko magtanggal ng konting damo, ay nilinisan ko na konti. Habang nagtatanggal ako ng damo, si Keshi naman ay niyayakap pa niya ako mga auntie. Sabi nga niya sa akin ay magaling daw ako tapos maganda na yung harap namin. Ito mga damo na to, ito po yung minsan nagpapahirap sa akin lalong-lalo na kapag tuwing tag-init. Sobrang dami po kasi tapos ang bilis pang lumaki. Kaya gusto ko rin po minsan binubunot para matagal pong lumaki. Ito na nga po mga auntie dahil napagod na po ako kaya tama na muna. Likod na lang po sa susunod na araw. Si Kenshi naman ay busy niyang binabantayan yung mga alaga niya. Pagkatapos ko magdamo dun sa labas, ay pumasok na kami dito sa loob ni Kenshi. Hugas muna kami ng paa at saka kamay dito bago kami magmerienda. At isang oras lang kami dun sa labas ay nakakapagod din. Hinugasan ko na nga po itong merienda namin ni Kenshin sa Corambo o cherry. Pabili nga po ako nitong mga auntie kasi first time ko lang po makakita ng ganitong kulay ng cherry. Pagkatapos ko pong mahugasan ay magmerienda na po kami ng anak ko. Grabe mga auntie, parang gutom na gutom kami ng anak ko. Nasang itadakimasu. Tara mga auntie ko, merienda po tayo. Simple lang po yung buhay namin dito sa Japan, kaya maraming salamat po dahil nagustuhan nyo po yung mini-vlog namin. Sansya na po sa iba kung hindi ko man po kayo lahat ma-replyan. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na araw-araw po ako nagpapasalamat sa lahat po ng suporta nyo. Yun lang po at dito na po natapos ang aking mini-vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you.